Ar Alright mga kabisyo, welcome back to another episode of Bisyo Shante, no? At for today's video po, pag-uusapan po natin itong ah, feeling smart ass talaga, no? I mean, kuha niyang ano ko, kuha yung, kumbaga, marami na tong dinaanan tong tao na to. Kumbaga, sinunog na to ni Atty. Limayan, sinunog na to ni MJ. Ngayon, ano pa rin, sabagay, fighting spirit niya man talaga yung nagfi-feeling smart ass 'no. Pero ngayon guys tayo, siguro, kung hindi natin siya makuha sa debate, eh, dito na lang natin dadaan 'no. Kasi gusto niya magpapa-TF, makikipagdebate I mean, makikipagdebate lang 'pag may binayad akong TF para sa kanya. Ngayon ide-debunk natin 'yan, yung sinasabi niyang magpapabayad 'no, kasi nga, um, may ano daw siya, eh, parang negosyo daw niya 'yan, eh, 'di ba? So, tingnan natin. Ang nire-request niya sa akin is mag-send daw ako ng proposal, gano'n. Eh, titingnan natin. Mamaya papakita ko sa inyo 'no, o kahit yung mga followers ni ano diyan, ni Nico David, papakita ko sa inyo kung gaano kahipokrito talaga itong tao na 'to. But anyway, itong video na 'to pag-uusapan din natin 'to, ha. Eto guys, meron siyang video na ginawa tungkol doon sa pagpuna ni Sir Jack kay Ma'am Lenny. Kay Ma'am, tungkol daw sa ano, sa drugs sa Naga na lumala daw dahil sa tukang. But anyway, that's not what we're going to talk about. We're going to talk about his opinion regarding diyan sa mga drug addict cases or drug case o drug problem dito sa Pilipinas, no? Because I don't know, this guys know better sa mga taong dumaan talaga diyan sa mga ganyang klase sitwasyon, no? Alright? So, pakikinggan po natin mga kabisyo, no? Ito. Duterte. Ah, Mm. Okay? ano lang yan? Okay, nabura agad. O nga, para sa akin naman, okay lang magbura. Basta yung Skip mura mo, natin yan, ano yan eh. casting thing. Kasi meron mga YouTubers na ini-insert yung mura ko nang walang content. Meron akong nakitang sobrang nakaka-deserve yung murahin siya. Palakpakan. Sa ano ba yung kamura-mura, Sir Jack? Siguro, Ito. dito kasi walang intro, nagmura agad. Sa ano ba yung kamura-mura, Sir Jack? You can always yung Ito. murahin siya, in my opinion. Pero if mali naman ako sa tingin mo, you can always file a case. Palakpakan. Wala talagang connect tong file a case. Ba't ang hilig-hilig niya talaga magpapasampa ng kaso? Yeah. Tingnan natin. Ngayon, dito kasi walang intro, nagmura agad. Sa ano ba yung kamura-mura, Sir Jack? Siguro naman, yun din yung rason ni Sir Jack. Nanamak pala yung droga sa Naga. What the fuck? Well, may data naman kasi yan. And Ang tanong, may data ka ba? No? May data nga, but you can also create your own data. No, I'm not saying na hindi totoo yung sinabi ni Lenny, no, but when it comes to data, if local government produce that, then it's not authenticated naman eh. Ay gumagawa talaga diyan is yung PDEA. PDEA yung dapat nagve-verify kung ilan na talaga or alam ba yung mga drug addict na sa lugar nila, no? PDEA in the or PNP, 'di ba? Sila yung gumagawa diyan. Pag local government kasi pwede mo naman gawan-gawan lang 'yan eh. So we cannot rely on those one data only. Continue guys. her being the mayor, nasa kanya yung data. Mhm. Ibig sabihin, given the war on drugs, hindi siya ganun katalamak. In the sense na, kasi pwedeng magkaroon kasi ng arms race yan eh. Halimbawa, pinapatay yung mga pusher. Ito, napaka-baluktot talaga pag-iisip itong batang ito. Mag-a-arm races mga pusher. Of course, if they're gonna be mag-a-arm races ng mga tao na yan, yung mga pusher na yan, definitely they are actually doing something to destroy the community. And then if they wanna arm races against the government, natural, ano ba gagawin? They know that what they're doing is not good. 'Di ba? So, paano mo masasabi, Nico, na wala silang choice kundi mag-a-arm races? They are pusher. They choose to push something bad. I-explain natin yan mamaya para maintindihan mo naman, no?
Darating tayo sa point na sinasabi mong supply and demand. Sige. Hindi ang gagawin ng mga pusher, they will fight back kasi survival na lang yung isipin nila. Eh, di bibili sila ng mga mamahaling, mga mas matataas na kalibre, mga dekalibre. Oo. You mean to say you were trying to kinukonsinti mo yung mga criminal minds, no? Na wala silang choice kundi lumaban sa gobyerno kasi nga hinahunting sila ng gobyerno. Sino ba di hahuntingin doon sa mga kriminal na gumagawa ng illegal na aktibidad? Naturalmente, ano ka talaga, hahabulin ka doon, no? Eh kung magkakaroon ng ano, kumbaga kung patayan, may mangyayaring patayan, o kung lalabas ka ng armas diyan, na ano bang gagawin ng mga pulis? Ano bang gagawin ng mga otoridad? Alangan magpapatama sila ng una, 'di ba? They have to protect themselves as well. They are still human, no? So etong mga klaseng pag-iisip guys, ewan ko lang kung saan 'to pinupulot. Matalino 'tong mga tao na 'to pero yung utak diyan parang nakadip sa tae. libreng baril. Tapos makikipaglaban sila. Ganun talaga. Anyway, tuloy natin. Ano yan? Ano mo gagawin? Ang gusto nila na makatulad tayo sa Brazil, sa mga South American countries, no? Na talamak narco politics yung lugar na 'yon. Yan ang gusto nila. Tingnan natin. Ano? Hindi na makukuha pawalis-walis yan. Eh, hindi naman nga talaga eh. Kasi there is a fundamental solution dyan. And I think parehas kami. He's just being a smart ass. And I think yung mga sumusunod nito, you will notice guys na he just nagpa-feeling smart lang talaga siya. And in fact, for me, he look like a smart ass talaga. Si Lenin ang iniisip. Okay, May butas. tuloy natin. Okay, walisin mo yung mga drug dyan, okay? Ano sabi mo? Huwag mo isisi sa Duterte. Bakit na may Hindi naman niya sinisisi yung Duterte. Yung Oplan Tokhang ang sinabi niyang failure. I don't think na Oplan Tokhang, sinong maestro doon sa Oplan? Sino yung gumawa ng Oplan Tokhang? Eh dinidikit niyo naman 'yan eh, yung mga kakamping eh. Yung Oplan Tokhang na 'yan, talagang dinidikit niyo talaga kay Duterte. Where in fact tama naman si Duterte naman gumagawa niyan. Siya naman yung head of the country when the time that Oplan Tokhang was actually operated. Now remember, sa mga Tagalog, hindi niyo talaga maintindihan Oplan Tokhang, yung Tokhang. Hindi niyo talaga maintindihan 'yan. Because that word is come from it's a two words, no, na kinumbine. It's actually a Bisaya words. Hindi niyo maintindihan 'yan kasi unang-una, aside from being baluktot yung iniisip ni not all sa mga Tagalog din, no. But it also hindi nila maintindihan 'yan kasi hindi nila talaga gusto yung pamamalakad na 'yon. That's the reality, no. Yung tukhang guys is tuktok sa hangyo. Sa Tagalog, katok, tapos anong Tagalog sa hangyo? Kumbaga sa English is asking favor. Humingi ng pabor. Hindi nila maintindihan 'yan. Ang Oplan Tokhang is they are knocking door and ask favor to stop, do what you're doing. That is the operation that they wanted to implement. And dahil nga kontrapartido, katulad ng ibang mga nilalagyan nila ng malisya. Now, ngayon, nung kumatok yung mga tauhan, yung mga kapulisan, nung panahon ni Duterte, yung mga drug addict o yung mga pusher, they are feel guilty, no? They are intimidated by uniform. They thought na, tatakbo sila. Kasi yung mindset nila is talagang ikukulong sila. Kasi pag nakulong sila, kakanta nila, yung mastermind, sino? Tutudasin pa rin sila ng mastermind. Kung sino yung nasa head nila. Nakatakas ka nga sa pulis. What I'm trying to say, nakulong ka doon. Oo, nakakulong ka, pero hahanapin ka pa rin doon sa loob. Kaya ayaw nilang makulong. Hindi naintindihan yan ni Nico David kasi he never been in that situation. Well, unless pwede naman si Duterte yung nag-ano niyan, nag-isip niyan kasi ang problema sa Oplan Tokhang kasi is yung implementation niya.
I think that's the problem eh. It's subject for abuse kasi, 'di ba? Maraming And he said already, I remember former President Duterte said na it will be a bloody war to implement that. And it is what it is. Kasi talamak yung droga natin dito sa Pilipinas nung panahon na yun. And I see that. And I witnessed that. Because we admit, when I was in high school days, nakikita namin yan. Nakikita namin yung mga tao, eto, pasa dito, bili dyan. Parang nasa merkado lang. No? And grabe ang talamak doon. Even though yung mga bata na tutulog, gumagamit yung mga tao diyan. Kahit nasa ano lang, harap-harapan ng mga bata. Grabe. Hindi alam nito kasi iwan ko lang kung anong klaseng ano ba, experience merong ito si Nico David. And I'm pretty sure hindi niya pa naranasan 'yon. Nung pupunta ka doon sa pinakabababang area, no, na talamak ang droga, hindi niya pa ata napuntahan 'yun doon. I dare him, no? Magbigay siya ng isang ng lugar na napuntahan niya doon, ano yung mga experience niya doon, and then if he does experience the situation, the same situation that I did in the past, baluktot pa rin yung utak nito. Kasi nga nakita niya na sa mata niya, ayaw niya pa rin aminin, no? Either bayad talaga siya, no? Kasi hindi niya naman inaamin na bayad siya eh. Pero halata naman, 'di ba? So anyway, continue tayo. patay na hindi naman sila mga yung mga addict lang tapos pinapatay. Hindi mo naman yung addict naman hindi naman criminal yun eh. Ang Misquote talaga, misleading talaga 'to yung sinasabi niya dito na yung mga addict pinapatay. Where in fact they are given a chance, no? Given a chance to surrender. You have to surrender. Imagine the 300 ilang libo-libo yung nag-surrender sa isang araw lang. How effective that Duterte asking to those who are actually addicted in drugs na mag-surrender. Surrender yourself. Kasi bibigyan ka ng kuulang ano yan, lunas. Which is, ininvest ng government yung mga facilities para lang doon sila ma-rehab. It's not perfect, but it is something, a very good step to those who are actually addicted on drugs. No? Pero yung iba, talagang matigas dahil nga, of course, meron diyan. We will explain that later, okay? criminal yung pusher. Ang criminal yung may may hawak-hawak. Pusher hindi daw kriminal. When you push something illegal, you are part of the crime. Criminal pa rin 'yun. Gaano kabaluktot 'to? Na droga, doon pa lang sila nagiging criminal or at least may criminal allegations na sa kanila pag yun yung ginagawa nila. Pero if they are addicted, kunyari humpak na humpak yung katawan nila, they are not criminals, they are victims. Mamaya Yes, they are victim, but there are some people not use that because it's in a different purpose. No? But I'll explain that to you later, guys. Meron tayong gagawing comparison lang. we will explain that sa inyo para naman magkaroon kayo ng konting humanidad sa buhay nyo. Tandaan nyo, some of your favorite actors, actresses, your favorite people in the world, some of them had drug problems. Best example, si Robert Downey Jr., si Iron Man. Si Robert Downey ba, ang anong klaseng ginagamit na drugs? Nga? They are rich guy, they can afford cocaine. Different type of drugs pa rin. Different types of drugs. Now, the question there, okay, may problema siya. No? So, do you think all of Robert Downey has the problem dahil kaya nag-a-addict siya, it will be the same situation sa mga other nag-a-addict din? Mali ka doon. No? Hindi ganon. There are different reason why these people are using.
And I'm gonna tell you why later on. di ba? Pakinggan pa natin. If yung system nila is like natukhang si Robert Downey, di wala nang Iron Man, di ba? Wala nang MC. Bobo nga eh. Di ba? Kung sabihin natin, lagyan natin si Robert Downey dito sa Pilipinas. Kung kinatok si Robert Downey sa pintuan lang, nagkatok yung mga pulis. Kasi gustong kausapin, gustong suyuin na huminto ka na. Ano bang gagawin ni Robert Downey kapag ganun? Alamang maglaban siya. Sinisuyo lang siya eh. No? Is there authorities asking favor to stop what you're doing? Otherwise, ikukulong siya. Kung magkukontinue pa rin siya, i-rehab talaga siya. Ito, ewan ko lang guys, no? Kung sino man yung mga tagasunod nito ni Nico David, no? Ewan ko lang kung ano, pero pasensyahan tayo, parang magkakaparas din kayo ng mga mindset nito. See you na nag-i-enjoy tayong lahat, di ba? I'm just saying, give people chances. Anyway, tuloy natin. Okay? Mayor, Kaya barado to kay attorney, barado kay MG, kasi nga yung mga reasoning niya talagang sablay. sinisisi mo pa sa Duterte, nakakulong na nga. Kasi hindi naman siya yung mayor ng matagal na panahon. Okay? And may lasting effects kasi yung Tokang. Kasi 6 years siya in-implement. And since hindi pa siya mayor, baka yung mayor na pumalit sa kanya, bago siya, is yun din yung ini-implement. Hindi. Yung 6-year na Tokang, on the first 30 days, there is a massive result on that. Because of the person who implemented, no, who has the will to change the community, will to bring the country in a better situation. Yan. Kaya before 30 days, within 30 days, may resulta na kaagad. Eto guys, sabihin natin 6 years, it's not 100% perfect. Of course, there are elements out there na talagang gustong sirain yung operation na yan. Because the business, malaking negosyo yan. Malaking negosyo yan, masisira. Pinakiusapan yung mga drug users na huminto, what will happen? Of course, wala nang supply. Mahihina yung demand. Kasi nga yung mga drug addict o mga drug user has already fear of using drugs. It because kung hindi sila hihinto, no? Kung hindi sila hihinto, they were gonna face consequences by the law. No? It's not necessary na papatayin, ganun. Hindi. Unless kung maglalaban ka talaga. Pero kung ikaw ay isang drug addict lang, no? And definitely you want to surrender, you want to kumbaga surrender mo yung self mo and be cured. Merong programang ang gobyerno ng panahon na yun. Ayaw lang nila i-acknowledge. Ayaw lang talaga i-acknowledge ng mga katulad nito. Diba? Now, let's continue. Hindi kasi yun eh. Kung maka-Duterte yung hepe na nagpapatupad niyan, pwede yun, Sir Jack. Hindi yun far-fetched to think. Anyway. Pinakulong na nga ng mga kakampi mo. Okay? Kulong naman ng mga kakampi mo. I don't think si BBM and si Lenny is magkakampi. They are Eto, si Sir Jack naman, in fairness si Sir Jack, naintindihan niya yan. I'm pretty sure lumaki din siya sa area, no? Kung saan merong talamak na droga. I'm pretty sure bakit ganito yung mga klaseng opinion na nakikita nila yung sitwasyon sa ground. Yung ibang mga ito katulad ni Nico David, itong mga klaseng opinion na to, ning isang beses siguro pumunta doon sa mga drug den o doon sa mga lugar na kung saan ang bilihan ng hindi pa nakapunta to. Pustahan pa tayo. Kasi wala yung mga opinion niya, yung mga argumento niya talagang sablay. Utak tae nga eh. Okay with each other, I guess. Hindi sila magkaaway, 'di ba? Pero I don't think magkakampi sila. Ang kakampi niya sila Risa, sila Kiko, sila Bam, yun yung mga kakampi niya. Mga lookout yan, mga Diba? lookout. Pero hindi si BBM.
In fact, I could argue na kalaban niya si BBM. History Forward natin enemies. kasi offensive. Pinakulong ang presidente namin. Natin tayong lahat eh. Pag sinabi mong presidente na ko idol. So, wag kang ano dyan. Anyway, tuloy natin. Dahil marami na kagasaan. Ito, pag I promise you guys, pag etong si Jack, no, or itong si Nico David is hahamunin ng debate itong si Jack, si Sir Jack, no? Go yan. Walang TF yan. No? Go yan. Tapos siya yung maghahabol talaga ng debate kasi mas malaking audience etong si Jack compare mo dito na supposed to be maraming audience si Nico David nawala nung na-debunk na siya ni attorney, na-debunk siya ni Makagago and other ni Kayo. Ilang beses na rin sinunog tong ni Kayo. No? So he's trying to get a clout, no? And in fact, I'm not sure kung papatol ba to ng mga debate kasi never been, hindi ko pa nakita to na nakipagdebate sa mga ganitong platform live. And meron siyang binabanggit niya na nakipagdebate siya in the other video but pupuntahan natin yan mamaya. Pero this one, I'm pretty sure na mas malaki pa ang experience ni Jack when it comes sa drug situation, drug problem, mas marami siyang na-experience compare natin nitong batang ito na nuknukan ng utak tae. Yeah, continue. Ano panahon niya. Pinakulong sa ICC na dumaan sa atin sa Supreme Court. Okay? In short, kinignap. Yun yung at saka yun yung kinidnap talaga eh. Oh! Nick Torre. Pwede naman eh. Di ba? Okay? Para pakayunugin siya. Okay? Kasi maraming naniniwala kay PRRD. Kagaya ng sinabi niyang Kaya nga yun yung dinidebunk natin, yung mga naniniwala sa kanya. Mahaba-haba pa itong lakbayin natin. Naturalmente, daming nagawa ni Duterte, especially in Visayas and Mindanao, and even in Luzon. No, nalinis siya yung Luzon. No, he's able to collect a bigger taxes on those mga oligarko na never pa nagawa ng ibang presidente. No, ngayon, ano bang nagawa ng mga presidente ninyo na kandidato nyo? Sige nga, ilatag nyo. Ano bang nagawa sa ngayon, with the all respect ni Ma'am Leni, ano bang nagawa ni Ma'am Leni as a vice president since he's in the position? Although he's just a spare tire, no, pero ano ba ang posible niyang magawa, no? Knowing na yung mga nakapaligid sa kanila, alam naman natin kung sino-sino 'yon. So anyway, let's continue. Isa-isang issue, isa-isang oras, isa-isang issue. Di ba? Pwede naman yun. We can do that. Dahan-dahan. si Marcos, di ba? Meron ka bang proof nun? Kasi madaling mag-akusa kasi ng mga bagay-bagay. Yes, it's really required to approve of someone na pero eto guys kung ikaw ay isang tao na nakagamit na o ikaw ay isang tao na alam mo na experience mo yung mga ganung mga klaseng side effect sa mga isang taong gumagamit, malalaman mo talaga. But yeah, it's required a document to prove that in the court. Kung sasabihin mo talaga na ayun na, ito sa court. Pero sa mga mata ng tao, no? Alam nila, especially yung mga tao na may alam o yung mga tao na naka-experience o nakagamit ng mga ganyan, alam nila kung ano yung epekto nun. Let's continue. Pwede, kahit sino pwede mong akusahan ng addict, pero may patunay ka ba? Kasi yun yung kailangan mo. Kaya nga, yung drug matrix ni Duterte was questionable and laughable at best. Kasi pwede kahit sinong isulat dun eh. Kahit wala naman silang kasalanan talaga. That's why we have due process. Well, the drug matrix, I would say 90% of that matrix is accurate. 90%. Ngayon na ang nakakatawa pa dito, ngayon na hindi binigay sa inyo yung due process. Ano ba, yung speech ba ni Senator Amy is ano yan? Sana ba yung low line na sinasabi self-interest niya. So, most likely, it's still an allegation. Yan,
Yung pagiging quote unquote, kailangan mo pa rin siyang patunayan. Inis na. Hawak man ng tumagmano yung isang master, nagsasabi Imutan na Antayin natin. Hinahanap ko yung problema. low supply. Sobrang tablay It's yun. really ba? So dapat ano so dapat Hmm. dapat mag-align tayo doon sa totoong problema. Mhm. Kasi eto, si Lenny is just pointing out a specific problem na pumunta yung mga topic ni Sir Jack. Yan yung mahirap. Talking points is kinidnap si Duterte. Pero does it make argumentative? Does he make Ito. argumentative? Di ba I know it's hard to believe, pero talagang ganon. Hindi lahat ng pinapatay sa drug war ay drug addict. Meron lang doon biktima. Sabi nga ni Balakid doon sa and Ito. I agree with Lenny Robredo here. I don't think talagang effective tong tokhang na to. Short term kasi, gulpi-digulat talaga siya. The political opponents and De Los Santos and other people, di ba? Nabibiktima ng drug on war and the war on drugs, sasabihin na collateral damage sila. I know it's hard to listen kasi I know it's hard to believe, Aha. pero talagang ganon. Hindi lahat Okay, hindi ko na mahanap yung ano. Pero eto guys, etong sinasabi niya, kung walang puputulin na yung supply. So paano daw yung puputulin yung supply? 'Di ba? Is yung kailangan yung mga addict is makumbinse na hindi nagagamit. Yung baga, yung campaign, paigtingin yung campaign sa anti-drug campaign nila na dapat yung mga tao hindi gumagamit ng droga. Okay? Now, eto guys based on my experience sa marketing and based on the experience of people that I talked to when I was a event organizer to a certain event diyan sa Cebu, no? Eto lang masasabi ko, no? If you are in the party environment, merong mga liquor company na papasok talaga dyan, even though yung mga cigarette company. Okay? Now, ano ba yung mga strategy? Now, eto nga balik tayo konti dito sa drugs. Okay? Etong drug problem na to, no, is sinasabi nila kailangan mawala yung demand. Even though kukunin mo yung demand, tanggalin mo yung mga demand na yan, merong supply. Ang gagawin ng isang merong supply kasi hindi nabubulok yan eh. Hindi nabubulok yan ng mga 1 taon, 2 taon, 4 na taon, hindi nabubulok yan. Okay? Ang gagawin ng mga may hawak diyan is they have to promote. I-promote ng promote. Now there are sabi ko promotion, ipo-promote nila yan. Now balik tayo dito sa liquor, sa mga cigarette. Okay? Now, one thing that I've learned about marketing in liquor company, okay? Ito yung sinasabi nila. Ito may bagong labas sila. I'm not gonna mention about the name of the company, no, but may bagong labas sila na tequila. Okay. Now, ano yung strategy? Kasi nag-uusap kami itong gumagawa ka ng event. Most likely yung mga target audience namin, mga workers, student, halo-halo. Now, ngayon, one of the strategies of this liquor company is ito. We have to educate the student to drink this. Kasi paglaki niyan, habang they are working, while the student, magkakatrabaho yan, 'di ba? Hanggang paglaki nila, hanggang meron na silang kita, they educate to buy or to drink this kind of liquor. No? At eto na yan, parang kumbaga is not parang hindi ibig sabihin na nagiging addict lang, but in their mindset, they love to drink it because they were educated, no? They were educated to drink this when they are estudyante pa lang. No? That's how the liquor company market their brand or introduce their product. It should start to those young generation. Like Red Horse before, 'di ba? High school umiinom. Kung sino yung nakaalala dito sa sa mga Pomelo Gin. Yan.
Actually, it was introduced by the artista, yang ganyan. Of course, sino ba yung nanonood ng mga artista? Mga estudyante. No? Most likely, mga estudyante napapanood yan. So, again, going back ton sa experience about marketing the liquor brand, they have to start on the younger generation. So, ang gagawin ng mga, balik tayo dito sa drugs, ang gagawin ng mga humahawak ng drugs, yung mga, hahanap lang yan ng mga tao na yun ang magsusulsul, no? Pare, eto, meron siya, may libre, may mga okay, parang kumbaga mag-iimbita, hanggang malulong, hanggang maghahanap na yan. At saka, hindi lang yan, meron pang ibang way bakit yung mga tao, like in the construction workers, yung mga tao nagtatrabaho, they're not using it because they have a problem. They're using it, no, especially meth, they're using it because they feel that they are invisible. They feel like they are powerful when they're using that. They think that they can keep going in their works kung gumagamit sila dyan. Where in fact, yan ang reason ng halos lahat ng mga nag-addict o halos lahat ng gumagamit ng meth. It's because they want to continue, kumbaga, mas productive daw sila. Hindi sila nagmumukmok pag gumagamit sila niyan. Hindi sila nagmumukmok. Hindi sila natutulog. Hindi sila mag-depress. They are keep working, they are keep yun ang diyon, yung nila, yung mindset nila. But in fact, mindset lang yun, no? So hindi niya nakikita yung sa ground talaga. And later on, pag nawalan ka ng trabaho, nasira ang pag-iisip mo kasi hindi ka na kumakain, yun ang simula ng depression. Yun dun ang simula ng pagkakabaliw kasi hindi ka na kumakain. It's not about meron silang problema kaya gumagamit sila. No. There are people who are actually pushing to use it. Hindi lang kagaya ng mga liquor company, talagang minamarket nila. No? But this one, iba yung marketing strategy ng mga pusher na yan. Iba. So, don't tell me na yung supply of demand, kahit kunin mo yung demand na yan, meron at meron pa rin magmamarket pa rin. Baka magre-rebat naman yan na ang market dahil ito, market niya, anong pinagsasabi ko na market, minamarketing yung drugs, baka iniisip niya kagaya ng mga marketing na ordinary marketing na or mga usual na marketing style. Hindi, iba yung marketing ng droga. Iba. Napaka tahimik yung marketing na yan. No? Word of mouth ang marketing nila. Okay? Kasi it works best when it comes to word of mouth marketing. Well, hindi niya alam yun. Okay? So, anyway guys, yun na. For me, ako, inahamon ko siya ng debate pero nagpapabayad. Pero tignan natin dito guys, may papakita ako sa iyo. Napaka-hipokrito talaga. So sa mga nag-idol dito, no? Talawan. Kumbaga wala. I mean, yung sinasabi niya na profession, negosyo niya, yung oras niya, importante. Eto guys, sinagot niya na. Pakinggan natin. Di ba yung sa EDSA nila hindi sila pinayagan. Ngayon naman ang mga sa liberal politics ay magkakaroon sila ng kamanggagawa yung base ni Kong Eli. Pakinggan natin to guys. Ni Kong Eli. Kong Eli si Kong especially Eli. sa mga Ewan ko especially sa mga tagasunod nito, no. Kung kayo ay nakakasubaybay sa kanya, no, hinamon ko siya ng doon sa live niya. Hinamon ko siya. Sabi niya hindi siya pumapatol kung walang bayad. Ayaw niyang i-waste yung time, no?
Pakinggan natin. Related kayo doon, Kalyo. Pero sana ma-meet ko kayo at baka makadebate. Pwede rin, di ba? Pwede rin. Why not? Why not? Kasi dumayo ako ng dumayo Pwede makadebate. Gusto mo pala makipagdebate, bakit nagpapabayad ka pa? ako ng debate doon sa kila Eli. Tapos Mm. maganda naman. Kalaban ko si Dalawang Sentimo and nandun si Attorney Du. It's a fun activity. Maraming salamat sa pag-welcome sa akin. Sana maka-attend ulit ako. You know me, I like talking to people. Yan. He like to talk to people. But when I invite him to debate, hindi niya love talking. Love niya bayad. Napaka-ipokrito tong tao na to. Hindi nyo lang kung hindi nyo naitatanong. Pero ibang level kasi syempre si Calyodi. Dahil kung sa makabayan lang ang usapan, number 1 itong si Calyodi. Palakpakan natin siya. Now, Okay, anyway, that's all, no? Pinapakita ko lang dito, after nang hinamon ko siya, nung nakita ko tong video na to na he said he loved talking people. Now, tell me, if he loved talking people, try to challenge him in a debate, pero wala. No, because I have no numbers, yun ang sinasabi niya. But if you love talking people, kahit 0 man yan, o 1, 2, 3, o yung mga numbers na yan, since you love talking people, you have to talk with them. No? Unless kung nagsisinungaling siya. No? I mean, anyway, makikita mo naman talaga na bagsak tong niya kasi nga nasira na yung pangalan niya sa totoo lang. Sira na naman talaga yung pangalan niya But maganda kasi ikadebate din to no? Although there's no assurance na mananalo tayo sa debate, but I'm pretty sure may laban tayo. May laban ako dito. Ang nahanap niya is yung mga big time na influencer kasi gusto niyang bumalik. Katulad ni Banat Bay. No, gusto niya makipagdebate, kung hihingihan siya ng talent fee ni Banat Bay. Exactly the same thing what he did when I challenged him. Anyway, guys, eto. Conclusion on this video, guys, no? This guy has no credibility, no? Walang kaalam-alam when it comes to underground situation, and when he talk about the drug problem, no? He's not credible of making comment on that. It because he never tried, no? He never been there in that situation. So, payo ko lang sa mga sumusunod dito, sige, tuloy nyo lang na maging utak tayo katulad niya. Okay? So, Nico David, if you love talking people, kasa ka na sa debate. Para naman at least maging masaya ka kasi you love talking people. Alright, and that's all for now. And next naman tayo, guys, na meron tayong other debunk. So once again, this is Bishu Shante. Thank you so much for your time and have a great day. Bye for now.